and yung aming bunso ay only 1.5 years old. So just imagine po na maulila kami sa haligi ng tahanan. Tapos ang nanay ko was only 34 years old. Tapos 6 kaming magkakapatid. So talagang napakahirap po noon. And I was just starting my college po nung araw na yon, nung mga panahon na yon. And then yun nga po, dahil sa wala nang pangtusto sa pag-aaral, so napilitan po akong mag-stop. And then yung 3 ko pong kapatid na babae, nakatapos lang po sila ng pag-aaral because of sponsorship. And then hanggang sa nung kinailangan ko na po kasi na magtrabaho ng mas maaga dahil kailangan ko pong tulungan yung mami ko sa pag-support po sa mga kapatid namin. So, I was 26 years old nung pong nagkaroon ako ng asawa, nagkaroon po ako ng 3 anak. Pero unfortunately po, hindi nag-work yung relationship, kaya naging single parent po ako. Nung 36 na ako. 36, I was 36. Tama ba? Sorry po. 7 years old lang yung panganay ko nung nahiwalay ako sa husband ko. So, syempre po, bilang single parent, kailangan kong buhayin yung mga anak ko. And then, isa po sa naging trabaho na ginawa ko, mahilig po kasi ako talaga mag-business. So, nagtayo po ako ng junk shop. So, basurera po ako nung nasa Pilipinas po ako. Yaan po lahat. Ako, one-man army po ako. Ako lahat nagbubuhat ng mga bote, ng mga bakal, ng mga yero, nagsasalansa ng bote sa mga sako, and then i-stack ko po yun pataas. Minsan mas mataas pa sa akin. Minsan nga po, pag naiisip ko ngayon kung paano ko ginawa yun, parang hindi ko na ma-imagine. Feel ko po kasi noon para ako si Superwoman. And then that time po, nung nagja-junk shop ako, meron po akong friend na nag-offer sa akin na kung gusto ko daw itry pa-interview papuntang US as tourist. And then sabi ko, sige itry ko. So, yun mabilis lang po yung transaction doon. I got the interview ng March 26 nung 2008. And then April, nalipad na ako kasi nabigyan ako agad ng visa. So, syempre po lahat gagawin nyo dahil single parent kayo, di ba? So dito po kung mapapansin nyo yung 3 bata, ganyan lang po sila kaliliit nung iniwan ko sila. Sobrang, hanggang ngayon po minsan, sobrang hirap po na sa isang nanay na iiwanan nyo yung mga anak nyo ng ganyan lang sila kaliliit. My youngest son was only 3 years old, yung daughter ko was 7, and then yung eldest was 13. Pero syempre po, kailangan ko talagang gawin yun para po masupport ko yung lahat ng pangangailangan nila. I was 4 years na po dito sa US. Noon pong nakilala ko yung pangalawang husband ko. Amerikano po siya. And then, siya po yung naging reason kung bakit ko na ayos yung permanent residency ko dito. And then, eventually po, naging US citizen. So, naging US citizen po ako nung kinasal po kami ng 2012, naging US citizen po ako ng 2015. And then, before po naging US citizen, pinrases ko po yung petition ko sa mga anak ko. And then 2017 po, na dala ko na po sila dito. Ganun lang po kabilis yung, actually hindi po mabilis kasi ang hirap po dahil lumalaki sila nang wala ako. Pero finally po, mabait si Lord sa akin. Siguro po sa dami ng hirap na pinagdaanan ko, naawa sa akin si Lord na sige, bigyan ko na nga ito ng ginhawa. So napunta ako sa US, nakapagtrabaho, na-afford lahat ng pangangailangan ng mga anak ko. And then nadala ko pa sila dito. And even my mom po, nadala ko siya dito. So, habang nandito po ako sa US since 2008, ang trabaho ko po talaga is caregiver. Hanggang ngayon po, nagki-caregiver po pa rin po ako. So, minsan po parang ang dating sa iba, caregiver ka lang. Pero lang, hindi po kasi ganun lang siya. Sobrang hirap po yung lahat sa inyo gumagana physically, mentally, emotionally, lalo po yung emotions. Grabe po ang dinededicate na emotion ng mga caregiver sa mga pasyente, lalo po pagka one-on-one. Kung papansinin niyo po dito, naka parang ano ko, complete gear ako PPE. ng may COVID. Kasi yung pasyente ko po na COVID, kumbaga parang
ni-risk nyo yung buhay nyo para dun sa mga tao. Just para lang kahit papano na naging emotionally attached kayo sa kanila, ayaw nyo silang iwan, pinangakuan nyo sila na hindi nyo sila iiwan. And then, hindi po ako umuwi niya ng bahay. Sa hotel po ako tumutuloy kasi ayaw kong i-risk yung family ko na baka mamaya contaminated ako o carrier ako. So, mabait din po talaga sa akin si Lord na hindi po ako nahawa. Ilang days po yun na siguro po mga 2 weeks ako na hindi umuwi. Hindi ako nahawa sa pasyente ko. Ah, dahil every 3 days po yata o every 4 days nagpapa-test kami. And then sabi ko po sa sarili ko, baka 5 years from now, hindi ko na kaya mag-caregiver. Kasi yung pasyente ko po ngayon, may lifting. So, syempre, physically, hindi, mahirap na siya. So, sabi ko, anong pwede kong way para kumita ako? And then, ang naisip ko po, mag-business talaga since ako po ay sugalera pagdating sa negosyo. So, dati po, nag-Bitcoin pa ako, nag-Axie Infinity pa ako. Hindi ko po alam kung meron sa inyo na familiar sa Axie Infinity. And then, naisip ko, magtayo na lang kaya ako ng live selling. So, nagtayo po ako in 2022 ng live selling. Nagtitinda po ako ng mga damit galing ng Bangkok, galing ng Vietnam, ng Korea. Ayan. And then, habang po tinatayo ko yung business na yan, diyan ko po nakilala po si Mentor Ed, yung aking pong angel mentor. Taga Virginia po siya. Nakita ko lang po sa Facebook yung kanyang ads. And then sabi ko po kasi while selling clothes, I might as well sell something else para may variety, hindi lang puro damit. Para kasi baka po mamaya yung iba maano na sila dun sa pagtitinda lang ng damit. So tinanong ko po siya saan siya naka-base, paano mag-member, and then pero hindi po ako agad naka-decide kasi nga po um kasi nga po kaka-invest ko lang sa live selling. Kaya hindi ako agad naka-decide. Pero si Mentor Ed po ang isa sa very, very good example of consistency. Napakatyaga po niya, kung very consistent siya na nagpa-follow up sa akin. So mga mentors, talagang napaka-importante po talaga sa business natin na kung hindi man natin mapapay in agad, wag po nating sukuan. Dire-diretso lang po tayo mag-follow up, mag-amazing morning. Kung titingnan niyo po yung aming conversation, makikita niyo amazing morning siya ng amazing morning. Pero nade-deadman, nasi-sin mode. Kasi nga po una, hindi ako ready. Pangalawa, busy po ako doon sa aking online live selling. Pero pagka po minsan nakokonsensya ako, sinasagot ko po siya. At saka sabi ko, bakit ba amazing morning ng amazing morning? Hapon na, nag-amazing morning pa siya. So yung po mga ganyan, nakukornihan po ako dyan ng una. Pero, nung naisip ko po na um, kumukuha ako sa kanya ng products ng regular price, ibinebenta ko rin po the same price. Wala po akong kinikita. Just so to find out if I'm gonna have market in selling the barley. And then, nakita ko po na nakakasell naman ako. Although hindi ako kumikita, pero nakakabenta ako. So, more than a year po, nag-decide ako nung binalikan ko po si Mentor Ed, na talaga, na sinabi ko sa kanya na magkano na nga yung Jade. Kasi po ako, negosyante nga po ako. So, gusto ko yung Jade package. Bakit po? Ang thinking ko po nung time na yon, if I have 198,800 in the bank, na hindi naman siya kumikita ng ganong kalaki, so I might as well invest it here. Bakit po? Meron akong 200 boxes, may libre pa akong 50, hindi po ba? So 250, ibebenta ko ng $25. So magkano kikitain ko? Ang laki, mga more than $2,000 po yata yun. So kinuwenta ko, even abutin ako ng a year to sell the 250 boxes, hindi ko pa rin kikitain sa bangko yung kikitain ko sa pagsisell ng barley. Pero alam niyo po ba, hindi pa ako inabot ng 6 months, yung 250 boxes, naubos ko na yun. Yes, ang bilis po talaga ng ROI niya. So, syempre po, nag-umpisa, ginawa ko yung business.
And nag-start po ako ng September last year. Okay? September last year, nag-start po ako. And then October na, marami kaming ina-IBP ni Mentor Ed kasi nagpapaturong po ako sa kanya dahil syempre hindi ko pa po alam yung business. Sabi nga po, hindi ba dito tulungan system tayo. So tinutulungan po talaga ako ni Mentor Ed sa lahat po ng IBP ko. And then one day, siya po si Mentor Annalie, pinsan ko po siya. So siya po yung unang pay-in ko. Alam niyo po ba, nung pumasok siya, gold package, tuwang-tuwa po ako. Nag-message po ako agad kay Mentor Ed. Sabi ko, Mentor Ed, may isa na akong pay-in. So, bakit po ako tuwang-tuwa? Kasi po, naniniwala po kasi ako, yung 1 milyon hindi mabubuo kung walang isa. Nagsisimula siya sa number 1. Yung 1 milyon, wala yan pag walang number 1. So pag may number 1 tayo, may number 2 tayo, and then so on and so forth. Sa kanya po nagsimula lahat. Okay? And then habang po, dalawa na kami na ginagawa yung business, nagtutulong doon sa pag-aaral ng business, nag-concentrate po muna ako sa pagse-sell ng product habang nagpo-prospecting po. So, diyan po, again, one-man army po ako ulit. Papanood ko lang po sa inyo to, isang video. Ay, nawala. Yung itong video po na to, paano ko ba siya Yan. Yan po, ako po mag-isa nagpapanik ng box, papanik po ng hagdanan doon sa apartment namin. Mag-isa po yung pinapanik ko siya. Tapos mag-a-unbox ka, magbabox ka pa ulit, magdi-deliver ka, mag-aayos ka ng mga orders ng ibang leaders. Kasi po dito meron na po ako mga ibang leaders. And then lahat yan, magdi-display, magpi-picture, lahat na po, ako na po, one-man army po ako talaga. Pero pag po naka-duty ako, ayun, medyo nag-a-ask po ako, nagre-request ako sa bunso ko na merong order, pwede mag-box ka ng 6 na box. Tapos, ang gagawin ko po, habang nasa trabaho, i-set up ko po yung yung shipping label. And then, pag na-set up ko na po yung shipping label, ise-send ko sa anak ko, ipiprint niya po, and then, ilalagay niya dun sa box. Tapos po, magre-request naman po ako sa husband ko na siya naman po ang magda-drop off sa post office. So, ganun po tumakbo yung business. And then, habang ginagawa ko po yung mga yan, syempre po, patuloy ko pong inaaral yung business. Sabi nga po dito, business natin ito, hindi ito business ng mentor natin. So, lahat ng effort dapat mas malamang po kesa sa atin, kesa po doon sa mentor natin. So, ang ginawa ko po, attend po tayo ng training dyan. And then, November po, kasi po ako, mangungopia po kasi ako. Sabi po kasi nila copy-paste. So, ang una ko pong kinopya, gumawa po ako ng logo ko. Diyan po nabuo yung Team White Knights. So, gawa po ako ng logo ko and then nag-set up na po agad ako ng GC ng team. Kahit po kakaunti pa lang po kami noon. Basta dire-diretso lang po. So, ang nangyari po, nagko-connect din po ako doon sa yes, importante po talaga. Mga mentors, habang nagsisimula po lang po kayo, ngayon pa lang mag-isip na po kayo ng team name nyo, mag-isip na po kayo kung paano, anong logo yung gusto nyo. Tapos po, mag-create na rin po kayo ng GC, kahit po lilima lang kayo, kahit po tatatlo lang kayo. May GC na po kayo kasi po kailangan po connect na po kayo agad sa isa't isa. Para po yung paglago po ng team na pagtutulong-tulungan po agad. So, dyan po, and then connect din po kayo sa mga higher mentors kasi po importante po yun na nagkakaroon yung tinatawag po nilang namimiso. Kasi syempre po, habang pinag-aaralan natin yung business, dapat nakakakuha din po tayo ng knowledge po dun sa mga nakakataas sa atin. Ayan po yung mga ginawa ko. Sa tulong na rin po nung aking may angel mentor na si Mentor Ed. And then dito po, nung January, umuwi po kami ng Philippines. Hindi po pwede na hindi po kami a-attend ng training doon sa IM Worldwide. And then, eto po, pakita ko lang sa inyo ang aking virtual mentor, si Mentor TJ. Hindi rin po pwede na hindi po ako magpapapicture with him. Kasi siya po talaga, lahat po alam niyo po kung paano ko inaral yung business, yung halos lahat po ng
video sa page ng I Am Worldwide, pinanood ko po yun. Kasi alam niyo po kung bakit. Kahit po paulit-ulit yung mga topic, iba-iba po kasi yung nagbibigay ng talk. So since iba-iba po yung nagbibigay ng talk, iba-iba po kasi yung atake nila sa paggawan, ay sa pag-explain po nung talk nila. Kaya sa bawat isa po sa kanila, talagang marami po tayong matututunan. Isa na nga lang po kasi si Mentor TJ sa pinaka-paborito ko po na nagtotalk. So, suggest ko lang po sa inyo sa page po ng I Am Worldwide, paulit-ulit nyo pong panoorin yung I Am 5, yung ABC to Success, U to Dreams, yung YIM at saka IBP. Pag po na-master nyo po yung 5 na yan, magiging magiging mas madali po sa inyo yung pagbuo po ng inyong organization. Kasi yan lang po din yung ginawa ko. So sa next po tayo, ayan. At saka ito pa po yung isang nagustuhan ko dito sa I Am Worldwide. Yung support system po nila is grabe. Yung kultura, grabe po. Sabi nga po, hindi ba pag nag-explain tayo, hindi natin gagawin yung business mag-isa kasi maraming tutulong sa atin. Maraming magtuturo sa atin. Teamwork, yes po. Thank you po, Mentor Janet. Teamwork po talaga siya. And then, yan po, pasalamat po ako dyan. Kasi nung January po na umuwi kami, set up po kami ng business expansion po doon sa aming province sa Nueva Ecija. Kaya tinulungan po kami nila Mentor Naomi, nila Mentor Mark Manalansan, Mentor Johnny Lynn, Mentor Mark Idanan, Mentor Nelson, si Mentor Hannah Jane, si Mentor Mary Grace, sila Mentor Ryan po. Sila po yung mga tumulong po sa amin nung nag-business expansion po kami. Although dyan po, wala kaming na-OTS. Pero after po nung training, marami po diyang nag-pay in. So, worth it po talaga yung ginagawa po natin na pag-share po ng ating business sa ibang tao. Lalo po kung maiintindihan nila kung ano po ba yung purpose natin is to share hope para matulungan sila sa health nila and matulungan din sila na mabigyan ng opportunity na gawin yung business with I Am Worldwide po na eventually makapagbigay din po sa lahat sa atin ng time and financial freedom. So, November po, so nag-start po ako, okay, September, and then October, first pay-in ko po. And then nagdire-diretso po yun. Kasi po by November, nakuha ko po agad yung Sapphire ko. And then, alam niyo po ba, mga mentors, pag nagra-rank up po tayo, nag-o-automatic po kasi yung paglaki ng team. So, at saka po yung mga recognition na nare-receive natin. So, nung pong nag-rank up po ako to Sapphire, ang nangyari po agad yan, nag-automatic po yan, nag-number 1 po ako sa Team Conquerors. And then, ang maganda po dyan, dahil nabubuo na po natin yung ating team, yung organization, hindi na lang po ako. Marami pong sumabay sa akin na pumasok po sa top movers ng Team Conquerors noong month ng November. And then, month of November din po, na sobrang proud po ako na nasama po ako sa top 40 po ng Blast Movers, top 20 po. Kaya kung hindi pa po kayong mga mentors nagra-rank up, i-goal nyo na po na mag-rank up kasi pag nagra-rank up po, marami pong sumasabay. Sumasabay po yung paglaki ng organization and then yung mga recognition po na nakukuha. And then yan, naging consistent po yan. So, pagdating po ng December, nakasama pa rin po tayo sa top movers po ng Conquerors. And then, hindi lang din po tayo nag-iisa. Kasama po natin si Mentor Carol na nung nag-rank up po ako, syempre, na-motivate ko yung aking mga leaders, na-inspire din sila. So, by the following month, December, meron na rin po tayong Sapphire sa under our organization. And then, naging consistent po na top movers pa rin po tayo, January of 2024. And then, February, the following month, consistent po na pumapasok po ang Team White Knights sa top movers ng Team Conquerors. And dito po, again, since namomotivate and nai-inspire po yung mga leaders. So, nagkaroon na naman po tayo ng isang Sapphire again. So, dalawa na po yung ating Sapphire sa Team White Knights po. And then, dito po, napasama din tayo sa top movers ng Unstoppable. And hindi lang po tayo nag-iisa, may mga kasama pa rin po tayo. Kung papansinin niyo po,
doon sa mga nakakakuha ng ranking, yun pong mga nag-rank to Sapphire. Consistent po yan na pumapasok sa ano. And then sa mga top movers. And then dito po, by the month of February, nasama po tayo sa top movers po ng international. Yan, nakaka-proud po talaga na yun po kasi ang naging uh, resulta po ng pagra-rank up. Pag po nagra-rank up talaga, sumusunod po lahat. Lumalaki organization, merong kang mga naging inspire na gusto rin mag-rank up, gusto nilang pumasok sa top movers, ganun po. Kasi, yes po, Mentor Ryan, thank you po. Rank up base po talaga yung ating company, kaya napaka-importante po talaga ng nagra-rank up. Susunod po kasi talaga lahat. And then, by the month of March, consistent pa rin po na nakasama sa top ang Team Conqueror, ay ang Team White Knights. And then kasama din po sa Unstoppable, sa top movers po. Tingnan nyo po, no, papadami po. Kasi marami po talagang naging inspire pag po nasasama sa top, pag po nagra-rank up, ganyan. And then month of April, kasama pa rin po. And then month ng May, kasama pa rin po. And alam ko po, sure ako, month of June, palagi ko po mas marami na po kami. So, dito po, pag nagra-rank up kayo, bukod dun sa mga nakukuha nyo na paglaki ng organizations, syempre po, sumusunod din yung income, di po ba? Yes po, hindi nawawala sa top. Tapos susunod po talaga yung income. So yung dalawang nag-rank up, kasunod ko na rin po, halos sabay-sabay na po kami. Hindi po ba mga mentor, sabi nga nila dito, walang nauna, walang nahuli. So yung dalawang nag-sapphire, possible na mas malagpasan pa nila ako. Kasi depende nga po yan sa sipag po natin. Yes po, September lang po ako nag-start. And then yan po, may mga sumunod pa po na nagpasok na sa income circle po ng Team Lions. And then, paano po namin nakukuha yung rank up? Kasi po, naiintindihan na ng bawat isa na kung paano po kikita ng mas malaki through prospecting para makuha yung mga bonuses. Kasi po, hindi po ba ang daming bonuses na binibigay ng company. So yan po yung mga nag-jade na, and then meron po mga nag-just for you ng gold, and then yung mga nag-give me 5 ng silvers. Yung iba po yan, mga twice na nag-give me 5 ng silver. So, and then dahil nga po lumalaki na yung organization, nagkaroon na po tayo ng mga sub-teams po sa Team White Knights. And ito na po yung mga sub-teams po ng Team White Knights. Meron na pong Team White Knights Unleashed, may Team White Knights Aces, Team White Knights Warrior, Team White Knights Worldwide, and Team Gracious White Knights. And then sigurado po, may mga kasunod pa po yan na sub-team po ng Team White Knights. And then sila din po bumubuo na ng sarili po nilang organization under Team White Knights po. Ayan. And then gusto ko lang pong i-share yung Team White Knights. Bakit po White Knights? Kasi po kung titingnan nyo po sa Google or sa dictionary, ang meaning po ng White Knights is rescuing heroes. So ibig kong sabihin, tayo po kasi in this business, we are rescuing people sa mga medical problems po nila. And then yun din pong mga may problema sa finances dahil po doon sa opportunity na binibigay ng IM Worldwide. Kaya po yan po talaga yung napili ko na pangalan po ng team namin. So, share ko lang po kung paano ba nangyari lahat yon. Okay? So, ganito po yon. Ang number one, you have to know your deepest why. Para kanino po ba tayo bumabangon sa umaga? Kasi napaka-importante po, alam natin yon, yung reason bakit tayo nandito, bakit tayo nabubuhay, bakit natin ginagawa yung business with IM Worldwide. Kasi po, yun po yung nagbibigay sa atin ng freedom to make decisions that aligns to our purpose. Kasi po yun yung nagbibigay sa atin ng malinaw na explanation kung ano ba talaga yung purpose natin. Parang reference point po sa lahat ng mga decisions and actions na gagawin natin. And ito din po, pag alam natin yung deepest why natin, yan din po yung nagli-lead sa atin para mag-set tayo ng mga goals. Nagfu-fuel po sa atin sa mga actions po na gagawin natin sa paggawa ng business. Yes po, malinaw po,
nagpo-provide po sa atin ng stability and direction kung saan ba tayo talaga patungo. Kasi po, yung deepest why din po natin, yung nagsasabi sa atin na kailangan natin na magpatuloy kahit mahirap. Kahit po nahihirapan tayo, kahit po marami tayong naharap na rejections, kahit po meron tayong mga objections, kailangan po talaga natin na magpatuloy. Yung deepest why po natin yung magbibigay sa atin ng reason na magpatuloy. Na kailangan po nating magsakripisyo in the beginning kasi alam naman po natin kung saan tayo patungo. Hindi po ba? Alam po natin kung ano yung tinatanaw natin in the long run. Sabi nga po, no pain, no gain. So, kailangan lang talaga natin alamin yung deepest why natin para meron tayong reason na manatili dito sa I Am Worldwide and hindi po tayo mag-quit. Sabi nga po, kailangan yung deepest why natin clear. Kasi po, pag clear ang deepest why natin, yung hardest how is gonna be easy. Kung paano natin gagawin, madali kasi alam natin yung deepest why natin. So, learning po ba tayo mga mens? So, yung pangalawa po, we have to learn the business and learn the business fast. Kung gusto po nating kumita ng mas mabilis, kailangan po nating aralin yung business ng mas mabilis. Sabi nga po, negosyo natin ito. Hindi ito negosyo ng mentor natin, hindi ito negosyo ng mga leaders natin. Negosyo natin ito. So ito, ang paggawa ng business, nakadepende po sa atin. So kailangan i-embrace po natin yung lifelong learning para hindi stagnant lang yung knowledge natin. Alam niyo po ba ang nangyari sa akin nung first few weeks na nag-IBP po kami ni mentor Edward, meron po kaming na IBP na may tinanong siya, alam ko po nasagot ko naman ng tama, pero nag-walk out siya. Okay? Nag-walk out po siya. So just imagine po, nag-walk out yung client niyo. Sabi ko, oh my God, sabi ko, ganito ba mararanasan ko all the time mag-walk out yung client? So alam niyo po, naging ano po sa akin yun, naging um, lesson po sa akin yun and naging eye-opener po sa akin yun na kailangan yung rejection, masasagot ko ng objection. Kailangan, pag ni-reject niya, yun nga po minsan napanood ko kay Mentor Mary Grace Manalansan nung nag-explain siya ng how are you gonna handle objection. Kasi kailangan yung rejection, ma-object mo na agad. Paano? Dapat alam mo lahat. Alam mo lahat yung isasagot mo. Pag nag-reject siya, alam mo kung paano mo o-object yung rejection niya na okay lang yan pero ganito. Dapat ganun. Kailangan talaga aralin natin yung business. Kasi isa pa po, pag naaral natin talaga yung business, pag nag-IBP tayo, lahat ng tanong ng client natin, masasagot natin. Hindi na tayo mag-iisip na, teka muna po, tatanong ko po muna sa mentor ko. Hindi ka nasasagot ng ganun kasi alam mo na kung ano yung isasagot mo sa kanila. At saka, isa pa po, ang pag alam nyo ang lahat dito sa business, ni-learn nyo siya, and mabuboost po talaga yung ating self-confidence. And tataas po yung credibility natin. Kasi naka-acquire tayo ng mas malawak na skills. Yung credibility natin doon mawiwin talaga natin yung client natin kasi maiisip niya o marirealize niya na alam mo yung sinasabi mo eh. Hindi kanya po pwedeng basta-basta lang na i-reject yung sinasabi mo kasi alam mo kung ano yung sinasabi mo. Nasa sa kanya na lang yon kung tatanggapin ba niya kung ano yung sinasabi mo. Kasi dito naman po, hindi naman lahat ng nakakausap natin tatanggapin na kahit tama yung sinasabi natin is tatanggapin yung mga sinasabi natin. Hindi po ba? Kaya kailangan po talaga na pag-aralan po natin yung business and pag-aralan natin siya ng mabilis. Kasi po, pag po tayo naka-encounter ng mga prospect, tapos nahihirapan tayong mag-explain, maiwawala po natin yung prospect natin na yon. So, paano po natin magagawa na to learn the business fast? So, kailangan po nating mag-attend ng mga trainings katulad po nito, tsaka mentorings. Kasi sa pag-attend po natin ng trainings, diyan po natin lahat matututunan lahat. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, kahit paulit-ulit, pag iba-iba po yung nagbibigay ng talk,
iba-iba po kasi yung atake. Iba-iba po yung explanation. Iba-iba po yung knowledge na nai-impart ng mga speakers po sa mga nag-a-attend po doon sa mga trainings. Kaya kailangan po na mag-attend tayo sa training at saka sa mga mentoring. Mag-connect po tayo. Huwag po tayong mahiya na mag-connect po doon sa mga mentors natin. Kasi po yung connection is nagbibigay po sa atin ng better personal network within the business. At saka ako po, lagi kong tinuturo sa mga leaders ko, mag-attend kayo ng training. Kasi unang-una, pag nag-a-attend kayo ng training, nakikilala kayo ng mga tao na nandoon. So nagkakaroon po tayo ng law of association. Hindi po ba? And then, pag po doon sa mga nandoon may mga higher mentors, nakikilala po tayo ng mga higher mentors. Lalo po pagka nagpa-participate po tayo sa mga trainings. Like nagpa-participate tayo sa chat box or nagpa-participate tayo, nag-a-ask ng questions, ganyan. And nagbibigay po ng uh, after ng training, yung nagbibigay tayo ng kung ano yung mga natutunan natin sa kanila. Nakikilala po tayo ng mga tao doon. So nagkakaroon po tayo ng law of association and law of attraction. Kasi naa-attract na po natin kung sino man yung mga higher mentors, especially po yung nagtotalk, na-attract na natin kung ano yung meron sila, kung paano ba nila nagawa yung business, kung paano ba sila naging successful. And nakakahiya naman po kay Mentor May kung hindi po tayo mag-attend ng training kasi siya nga po sumusweldo na ng 8 million in a month pero nag-attend pa rin po siya ng mga trainings and nagme-mentorings pa rin po siya. Kaya hindi po natin magagawa ng maayos yung business pag po hindi tayo nag-a-attend po ng training. Kaya kailangan po talaga consistent po tayo na nag-a-attend po ng training. And wag po tayong mamimili kung sino po yung nagtotalk. Kasi po, lahat nga po sila, merong po pwedeng i-impart na knowledge po sa atin. Kaya consistency lang po at saka connect lang po tayo. And then yung pang-apat po, kailangan po natin magkaroon ng yes mentor attitude. Kasi wala naman pong ipapagawa yung mga mentors po natin na hindi po ikakabuti nating lahat. Lahat po ng itinuturo ng mga mentors po natin sa atin is for our growth dito sa paggawa ng business with IM Worldwide. And pag po meron tayong narinig sa mentor natin na parang kinokorek tayo, dapat po open po tayo doon. We should be willing to be corrected po. Kasi yun nga po, hindi naman sila magbibigay ng magsasabi sa atin ng hindi ikakabuti natin. Kailangan po natin i-embrace yung constructive feedback po na manggagaling sa mentor natin kasi talaga pong doon tayo matututo. And importante din po na hindi tayo magkakaroon ng acne personality, yung alam ko na yan attitude. Kasi po, yung alam ko na yan attitude, minsan po talagang hindi po nag-work dito sa IM Worldwide. Kasi, aminin po natin, hindi natin alam lahat. Hindi po natin yan alam lahat. Meron at meron pa rin po tayong matututunan every time po na tayo uma-attend sa mga training po dito sa IM Worldwide. Kaya, Baliwalo. Ayan, pam-mute lang po. Ayan. Thank you po. Ang panglima po, we have to take initiative. Yung kusang palo po. We shouldn't wait for someone to tell us what to do. Katulad po nung pag-attend ng trainings, yung maging host, maging speaker, kasi po kailangan na po tayo. Para po tayo maging effective leader, we have to take charge. We have to lead the actions. Kailangan po mag-act tayo instead of reacting. Tayo na yung gumawa nung mga bagay-bagay. Kasi po tayo yung susundan ng mga leaders natin. Para po talaga maging effective leader tayo, maging take initiative na po tayo. Huwag na po tayo umasa pa dun sa mga mentors natin na sasabihan pa tayo kung ano yung mga dapat natin gawin, yung mga hindi natin dapat gawin. Tayo na, magpusa na tayo. Kasi in the first place, business naman natin to eh. Kung ano man yung mangyayari sa atin dito, tayo yung magbe-benefit, hindi naman yung mentor natin, hindi din naman yung mga leaders natin. At saka pag nag-take initiative tayo, nagkakaroon tayo na mas namomotivate natin yung mga leaders natin. Mas nai-inspire natin sila kasi nakikita nila
yung ginagawa natin na hindi tayo umaasa, hindi lang tayo umaasa. Nagagawa natin yung mga bagay-bagay nang tayo lang. Napapalago natin yung organization natin nang hindi tayo masyadong nagbibigay tinitake natin yung time ng ating mga mentors. Kaya importante din po talaga na tayo nag-take initiative. Kaya yung pong mga hindi pa po nakakapag-host dyan, yung hindi pa po nakakapag-speakers, yung irregular po hindi nag-attend ng trainings, gawin na po natin hanggat maaga. Kasi para din po yun sa ating personal growth. Yes po, knowledge po is power po talaga. Pero mas powerful po mga mentors yung with application po, ha? So yung pang-anim po, goal setting. Okay, ito po ang isa sa importante. Kasi po pag may goal, pag nagse-set tayo ng goal, that's something na meron tayong to look forward to, something na to work on. Nagbibigay po sa atin yan ng direksyon na susundan natin para alam natin kung saan talaga tayo patungo. Ang goal po ang nagbibigay sa atin ng mas malinaw na vision. Kasi po, yung goal din po at saka yung vision, yung nagbibigay sa atin na kailangan may gawin tayo, hindi lang tayo dito lang. At saka mga mentors, kailangan po yung vision, hindi lang siya basta vision. Kailangan po vision with action. Kasi po, pag vision, tapos hindi ka nag-act, para lang po tayong nagde-daydream nun. Vision lang siya, mananatili po siyang vision. Wala pong mangyayari. So, and ang pinaka-importante po mga mentor, kailangan po clear po yung ating vision. Clear po yung ating goals. Kailangan po alam nating sundan yung SMART goal po. Okay? So, ano po ba yung SMART? Yung SMART po, yung letter S po, specific. Kailangan po yung goal natin specific. Specific po kung ano ba yung gusto nating makuha or ano ba yung gusto nating ma-achieve. Paano ba natin ito gagawin? Sino yung mga pwedeng tumulong sa atin? Kasi po, this way, hindi tayo ma-out of focus kasi clear yung sa atin kung ano yung gusto nating gawin. So, yung M naman po, ano ba yung M? Kailangan measurable. Okay? Kailangan po may set numbers tayo. Halimbawa, ang goal natin, magpa-pay-in tayo ng 50 pay-ins. Ang target po ng team is 50 pay-in in a month. Kailangan kong malinaw na mayroong measurable siya na may measure mo 50 ito. Or kung ilang post ba in a day ang i-post mo sa mga social media. So kailangan meron, malinaw dapat yun, measurable siya. Kasi this way madali nating matatrack yung progress po natin dito sa paggawa ng business. Hindi natin maiwawala yung motivation and excitement sa mga ginagawa natin kasi malinaw yung gusto natin na ma-achieve. Measurable siya. So yung A naman po, achievable siya. So kailangan po yung ating goal realistic po at saka attainable. Yung maaabot mo siya. Yung halimbawa po, ang goal natin is mag-rank up. So achievable siya. Ang goal mo is to hit the Just For You bonus. Achievable siya. Baka naman po, ang unang-una nating ginol, pagpasok natin dito, magkaroon agad ng supercar. Medyo ano po yun, hindi po yun achievable agad, di po ba? So, kailangan po achievable, malinaw po. Okay? So, yung letter R naman po, relevant. So, kailangan din po, lahat po ng ginagawa natin dito sa IM Worldwide is naka-align po dun sa gusto nating ma-achieve. And then yung T po, time-bound siya. Kailangan may deadline. Kailan ba natin i-hit yung rank up? Kailan natin ilalabas yung first car? Kasi dito po, mas madali natin ma-identify yung mga priorities. Pag alam natin, pag meron tayong time-bound. Kasi para alam po natin kung paano at saan tayo mag-i-start. Pag kasi po walang time frame, maglalabo-labo na po lahat yung mga ginagawa natin. Ang tendency po, wala na tayong ma-achieve. So, yung pang-pito po, kailangan po belief. So, kailangan po una may naniniwala tayo una sa company, naniniwala tayo sa compensation plan na maganda siya kahit na i-explain natin sa mga tao, maliwanag yung compensation plan na talagang kikita ang mga tao na ino-ofera natin. Naniniwala tayo, nakikita tayo dito. Naniniwala tayo sa mga mentors natin na matutulungan
nila tayo para gawin ng tama yung business with IM Worldwide. And ang pinaka-importante po, naniniwala tayo sa sarili natin na na kaya natin. Kasi po, pag po tayo mismo hindi naniwala sa sarili natin, kahit na anong sabi natin, naniniwala tayo sa company, naniniwala tayo sa mga mentors, naniniwala tayo sa complan, baliwala po yun. Ang lahat po magsisimula sa paniniwala po natin sa sarili natin. And ulitin ko po, walang madali kahit saan po, kahit sa traditional business, hindi po siya madali. Pero pag naniniwala pa ka na kaya mong gawin, is mas 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 magagawa mo po siya kahit mahirap. Kahit mahirap siya. And yung pinakahuli po, mindset. Okay? So sa mindset po, kailangan po kasi dito sa paggawa ng business or sa kahit ano pa man, meron po tayong tamang mindset. Preferably po growth mindset. So kailangan po nakafocus po tayo doon sa proseso kung paano po natin gagawin yung business. Hindi po sa end result lang. Okay? Kasi po, pag nakatingin tayo agad dun sa end result and hindi natin nakuha agad, ang tendency po nun, ma-out of focus tayo kasi mapoprostrate tayo, madi-disappoint tayo. Possible po, dyan napapasok yung maa-attrition tayo. So para po hindi tayo ma-attrition, mag-focus po muna tayo sa proseso, hindi po dun sa end result. Kasi yung end result, given na po yun eh. Kasi pag nag-focus tayo sa process, makukuha natin definitely yung end result. So, kailangan lang po natin to do one at a time, step by step po siya until marating po natin yung gusto nating marating. May proseso po kasi talaga ang lahat ng bagay and we just have to trust the process po. So, we also have to be inspired doon po sa mga naging successful na po dito sa paggawa ng business with IM Worldwide. Kasi po yung mga higher mentors po natin, hindi natin sila competitors. Sila po yung dapat inspiration natin na magbibigay sa atin ng motivation na pagbutihin pa po yung paggawa ng business with IM Worldwide na magbibigay din po sa atin ng paniniwala na kung sila nagawa po nila, kaya din po natin gawin yun. Kasi po, yung ginagawa po natin ngayon is yun din yung ginawa nila dati. Actually po, mas privilege po tayo ngayon. Kasi po, bakit? Yun pong mga pagkakamali, yung mga naging problema, yung mga pagkakamali nila na hindi nila dapat ginawa dati, itinuturo na po nila ngayon na dapat hindi na natin gagawin. Advantage na po natin yun sa kanila na hindi na natin magagawa yung mga mistakes na mga pinagdaanan po nila. Kaya yung mga higher mentors po, gawin po natin silang inspirasyon para po magawa po natin ng mas maayos at marating din po natin yung narating nila. Ang kailangan din po dito, mag-step out po tayo sa ating comfort zone. Kasi po, isa po yan sa challenge na pwede nating makuha. Pag mag-step tayo sa comfort zone natin, magiging challenge po sa atin yon na makapag-learn po tayo ng new things. Walang po kasing success inside comfort zone. Wala po kasing personal growth doon. Pag lumabas po tayo sa comfort zone natin, that's when we could adapt to new situations po and develop new skills. Okay, dati po ako mahiyain. Pero hindi po. Actually po, akala ko mahiyain ako. Pero I only lack self-confidence. Kasi po hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Sa amin pong apat na babae, ako lang po yung hindi nakatapos ng pag-aaral kasi hindi po ako nakahanap na mag-sponsor po sa akin. So akala ko mahiyain ako pero I just lack self-confidence. Okay? Akala ko po kasi pag hindi ako nakatapos sa pag-aaral, may kulang sa akin. And yung feeling na yun po yung nag-trap po sa akin sa comfort zone ko. Nagbigay po ng mentality na pag lumabas ako sa comfort zone ko, meron pong masasabi sa akin yung ibang tao na na hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral, na hindi ko kayang gawin yung isang bagay, ganon. Pero hindi po pala ganon. And thankful po ako sa IM Worldwide dahil po yung IM Worldwide po, yung naging eye-opener ko na lumabas sa comfort zone ko. Sila po yung nagbigay po sila ng equal opportunity sa atin na kahit hindi nakatapos, basta willing gawin yung business, is
tinanggap po nila dito sa paggawa ng I Am Worldwide, na sila po yung nagturo sa akin na yung yung pag-aaral is hindi sukatan na kung ano yung kaya mong gawin at kung ano yung kaya mong ibigay sa paglago ng business. Yung dito po sa I Am Worldwide, sa pag-aaral ko po talaga ng mga papanood ko po ng mga videos ng I Am Worldwide, sila po talaga, diyan ko po natutunan ma-boost yung self-confidence. Kasi po kung dati, okay, bakit ko po ginawa yung live selling ko? Kasi ang mentality ko, hindi ko naman nakikita yung nanonood sa akin. Nakikita ko lang comment nila, pero hindi ko nakikita yung reaction nila. Hindi ko nakikita yung sumisimangot ba sila o kung ano pa man. So, kung dati po, yung mentality ko, kung dati yung mindset ko, hindi ko gagawin ito na magtotok sa inyo, nakikita ko lahat ng reactions nyo. Hindi po ba? Pero dahil na-build po ng I Am Worldwide, yung self-confidence ko, nandito ako sa harap nyo ngayon, nagtotok, nagbibigay ng kung ano man yung pwede kong i-impart sa inyo kung paano ko ginawa yung business. Kung hindi ako, kung hindi dahil sa pag-build ng I Am Worldwide, sa self-confidence ko, hindi ko mapapalaki yung organization ko. Hindi wala ako dito sa harapan nyo ngayon. So, ang lahat po talaga is nasa sa atin na lang kung i-accept ba natin yung challenge na ibibigay sa atin nung paglabas natin doon sa comfort zone natin. And then, syempre po, pag lumabas tayo ng comfort zone, minsan yung iba kaya ayaw lumabas ng takot. Isa din po yon, takot sa rejection, takot sa mga um, yung challenges and all that. Pero hindi po pala ganon. Kailangan may mindset din po tayo na dapat open tayo doon sa mga failures, and kailangan ma-view natin sila as ma-view natin yung mga challenges as opportunities. Kasi po, pag ganun yung ginawa natin, mas magiging madali yung paggawa natin ng business with I Am Worldwide. Kasi yung mga rejections, yung mga objections, pag view natin sila as opportunities na matututo tayo. Kasi sa mga rejections and objections, aminin po natin mga mentors, talagang natututo tayo sa kanila. Kasi po nakikita natin yung mga pagkakamali natin. Nakikita po natin kung bakit tayo na-reject, kung bakit nag-object yung nagiging prospects natin. So the next time po na magpa-prospect tayo, hindi na po natin gagawin yun. Kailangan po open po talaga tayo doon. Kasi po dito sa I Am Worldwide, marami po talaga tayong pagdadaanan na challenges. So, kailangan lang po nating matutunan how to see them as opportunities to gain new insights and skills. Kailangan meron tayong learning mindset para makabuild tayo ng resilience at mas ma-equip pa po tayo to handle na kahit anong pwede natin pagdaanan along the way. Wala pong shortcut sa success. Pero kung alam po natin how to handle ang mga challenges, mas madali nating makikita na mga challenges pala, yung mga rejection and objections is opportunity to learn and grow. Sabi nga, we can't always control events, pero we could always control our attitude towards sa lahat ng events na dumadating sa buhay natin. Mga mentors, wala pong madali sa paggawa ng business, traditional or otherwise. Lahat tayo dadaan sa hirap. Ang question na lang, willing ka ba na pagdaanan yung proseso? So, kailangan po talaga natin na magkaroon ng tamang mindset. So, mga mentors, ang lahat po niyan, yung pangwalo na mindset, nakapaloob na po dyan yung 1 to 7. So, pag po may tamang mindset tayo, madali po nating ma-recognize yung deepest why natin. Madali nating ma-learn yung business natin. Magkakaroon tayo ng willingness to attend trainings. Magkakaroon tayo ng yes mentor attitude. Magte-take initiative tayo. Magse-set tayo ng clear goals at maniniwala tayo sa totality ng business, lalong-lalo na po sa sarili natin. Meron lang po akong isi-share.
yung susunod na slide, okay? So ito po yung aking mas achieve. Wala po akong gold board, pero ito po yung isa sa nakuha ko sa isang nag-speak na talagang nagustuhan ko talaga siya. Kasi po, pwede na din po natin yung maging goal board. Okay po? So ano ba yung, pag nag-start ka dito sa Business with IM Worldwide, alin-alin ba dyan yung priority mo na i-go goal? Hindi po ba? Halos nandiyan na po yung sunod-sunod na po pwede nating i-goal. And I'm proud to say po, eto na po yung mga na-achieve ko diyan sa mga yan. So, konti na lang po. Ang next ko po na gustong i-achieve diyan is um, mag-Ruby po. Mag-Ruby and then mag-Emerald of course, makahit ng 5-digit weekly income. Yan po. So, importante po talaga yan, may goal board po tayo. Kung hindi po tayo makagawa ng talagang goal board, pwede na po nyo itong gawin na magkaroon kayo ng mas achieve po dito sa paggawa ng business with IM Worldwide. And then, eto po, kwento ko lang ang first income ko po sa IM Worldwide, 335 pesos. Wala pong pay-in yan. That is my reorder and yung reorder ng first direct ko po. Ay, hindi, wala pa po pala yung first direct ko niyan. Reorder ko lang yan, personal reorder ko. 335 pesos sa Unilevel. Okay? Pero, nung nakita ko po yan sa dashboard ko, tawag po ako ulit sa mentor, sa angel mentor ko. Mentor Ed, meron na akong income, 335 pesos. Just imagine po, tuwang-tuwa ako dyan sa 335 pesos. Na kung tutusin, kung i-compare sa sinusweldo ko dito, in dollars, that is only like $6, $7. So, wala siya kumbaga. Pero, talagang tuwan-tuwa po ako dyan. Alam niyo po ba mga mentor kung bakit ako tuwan-tuwa dyan? Kasi po na-unlock ko na siya. Na-unlock ko na yung millions ko. Kasi po, ang 1 milyon, hindi po yan ulit mabubuo kung walang piso. So, hindi ka magkakaroon ng 1 milyon piso pag hindi nagsimula sa piso. Kaya tuwan-tuwa po ako dyan. And dyan po nag-start lahat. And then, ang next na po, eto na. January, umuwi ako. Kinuha ko po yung first check ko. Yan. And then sabi ko, I have to remember this first check, okay? Ang first check ko po, I have to remember, I don't wanna just spend it to hindi importanteng bagay. So, alam niyo po kung anong ginawa ko dyan? Nilabas ko po yung first car ko. Naglabas po ako ng Toyota Hiace commuter van. Kasi po, every time umuwi kami, nagre-rent kami ng van. Although may sasakyan yung mga sisters ko, pero maliit lang. Malaking family nga po kami. So, sabi ko, matagal ko na rin po kasing pangarap na magkaroon ng van. So, I am worldwide po. Tuto pa rin talaga ang mga pangarap natin. Hindi ka lang basta i-recognize. Bibigyan ka pa ng pagkakataon na matupad ang mga pangarap mo. So, natupad ko po yung mga pangarap ko. Pangarap ko na magkaroon ng van. And then yung pinanghuhulog ko po dyan, kahit pa paano, malaking part ng gagaling po doon sa passive income na po na nakukuha ko dito sa IM Worldwide. Hindi po siya ganun kalakihan, pero at least po, nabibuild na yung organization, nagpa-passive income na rin po. And then, ito po ang isa pa. Naglabas ka na ng sasakyan, kumita ka na, binigyan ka pa ng poster ng IM Worldwide. Hindi po ba? Sobrang ano na po. Tapos dito po, sa Team Conquerors, dati nakikita ko lang sila may poster ng Car Achievers. Pero ngayon po, nakasama na po tayo diyan. And then sabi nga po, law of declaration. Hindi po ba? Kailangan po dinideclare. Ano ba yung next car? So, nag-declare na po ako. Ito po, yan po pangarap kong car sa susunod. Magko-Corvette na po ako, color yellow. Favorite color ko po yan. Yan po ang kotse ni Mentor Hannah Jane De Jesus. And sobrang na-inspire po talaga ako doon sa bata na yon. Sa bata na yon. And bag po tayo, dire-diretso lang dito sa paggawa ng IM Worldwide. Definitely po, yung mga pangarap na yan, Corvette car, makukuha po natin. Bakit po? Kasi po, nakuha nila eh. And yung ginagawa nila, yun din yung ginagawa natin ngayon. Hindi po ba? And advantage pa po tayo dahil yung mga mistakes, hindi na natin gagawin. Hindi po ba? Kaya hindi po, wala pong imposible. Basta po, gagawin lang natin
yung proseso and magtatrust lang tayo dun sa proseso ng paggawa ng business with IM Worldwide. And eto, share ko lang po. I don't know, siguro marami sa inyo dito alam na ito. Pero gusto ko lang din pong i-share. Kasi alam nyo po, ito yung nagpa-pay-in sa tatlong sisters ko sabay-sabay. In-explain ko lang po sa kanila itong ladder of success. Ang success po, hindi po ba, magsisimula po sa atin. Hindi po yan magsisimula sa mentor natin. Hindi po yan magsisimula sa mga leaders natin. Magsisimula po yan sa atin lang. So, paano po natin gagawin yan? Ang unang step po na gagawin natin, kailangan magkaroon tayo ng GLLA, which is Good Listening and Learning Attitude. Kasi po, pag meron tayong good listening and learning attitude, definitely po, matututo tayo. Wala po tayong pupuntahan kundi mag-learn. Okay? And then once mag-learn na po tayo ng kaalaman sa paggawa ng business with IM Worldwide, ano pong susunod na mangyayari? Natural po, matuturuan na po natin yung mga leaders natin kung paano nila gagawin yung business. Hindi po ba ang nangyari sa akin, nag-rank ako to Sapphire, then na-inspire yung mga leaders ko, tinuruan ko sila paano nila gagawin yon, and then sila din nag-Sapphire, di po ba? So we're also setting a goal of mas marami pang mag-Sapphire po sa team natin ng White Knights. And then, ang nangyari po, since naturuan ko sila, sila din natuto. So, ang nangyari, na-duplicate ko na yung sarili ko sa kanila. Kasi yung alam ko, alam na rin nila. Alam kong mag-IBP, alam na rin nung iba sa kanila na mag-IBP. So, nakaka-duplicate na po tayo. Kasi po, pag nakaduplicate na tayo, yung ibang trabaho, nade-delegate na po natin sa kanila. Kung dati po, ako lahat ang gumagawa nung mga dapat gawin, tulungan yung mga ibang leaders para doon sa IBP nila, sa mga prospects nila. Ngayon po, yung pag-IBP, nade-delegate na din po doon sa ibang leaders kasi alam na nilang gawin. Na, halimbawa po si Mentor Carol, Mentor Carol, kaya mo na yan, ikaw na dyan. Para ako naman dito sa iba kasi meron akong IBP dito sa isang leader. Ganon, na-delegate na sila. So pag nakaka-delegate na po tayo, ano pong mangyayari? Namumultiply po yung organization. Lumalaki na po siya. Dito po, hindi lang po tayo nag-a-add ng tao, ng leaders. Nagmumultiply po tayo ng mga leaders. Kasi po pag nagmultiply tayo, mas mabilis po nating makukuha yung big network. Dahil ang kasunod po ng big network natin, yung big income. Wala po tayong ibang pupuntahan. Kung hindi, big income pag po lumaki yung network natin. And definitely, kahit anong dream pa yan, gaano kalaki man yan, makukuha natin yan. So, wag po tayo pababa. Kailangan po papanik tayo. Kasi pag pababa po, halimbawa, may big dreams tayo. Okay? Ang laki ng dream natin. So, paano natin makukuha yung big dream natin kung wala naman tayong big income? Paano natin makukuha yung big income kung hindi naman tayo nagkaroon ng big network? Bakit tayo hindi nagkaroon ng big network? Kasi po hindi tayo nakamultiply. Hindi kasi tayo nag-delegate kasi hindi tayo nakaduplicate. So bakit po tayo hindi nakaduplicate? Hindi kasi tayo nagturo. Paano po tayo magtuturo kung hindi tayo natuto? And then most likely po kaya hindi tayo natuto kasi wala po tayong good listening and learning attitude. So, ano pong mangyayari? Failure. Pero sabi nga po, hindi matatawag na failure ang failure hanggat hindi tayo nagko-quit. So, pwede pa rin po tayong pumanik pa po ulit doon sa hagdan, papanik po doon sa big dreams natin para makuha po natin yung success natin. May mga pagkakataon po, bababa tayo sa isang baitang, pero panik po tayo ulit. Dire-diretso po, panik lang ng panik hanggang sa marating po natin yung nasa itaas po natin. So, ang sabi nga po dyan, the first step is always the hardest. Sabi ko po kanina, wala pong madali. Lahat mahirap. But once you take it, you'll be on your way to achieving great things. Wala po tayong ibang pupuntahan kundi makamit natin yung ating time and financial freedom. So, don't let fear hold you back. Huwag po tayong matakot. Get started today, hindi po tomorrow. Let us not procrastinate. Ngayon, attend tayo ng training ngayon. Mag-goal tayo, mag-set tayo ng goal ngayon, hindi po bukas, hindi next day, ngayon kailangan. Kasi po, doon lang natin ma-make yung ating dreams para mag-come true. So,
Share ko lang po yung aking isa sa mga favorite Bible verse ko po recently nung nag-join ako sa I Am Worldwide, yung sa Isaiah 41:10. Sabi po diyan, do not fear. So do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So sabi nga po diyan, huwag tayong matakot. Wala po kasi tayo palang dapat ikatakot kasi andyan siya eh. Hindi niya tayo pababayaan. Sobrang blessed po natin na meron tayong big God, meron po tayong nag-guide sa atin. Pray lang po natin lahat. Dire-diretso lang tayong mag-pray. And pag po tayo nakakaranas ng discouragement, nakakaranas ng disappointment, wag lang po tayong mapagod. Katulad po nung tao sa katulad po nung story ng footprints in the sand. Hindi po ba sabi niya, akala niya iniwan na siya ni God dahil ang nakikita niya isang set of footprints na lang. Pero hindi po ba yun yung time na binuhat siya ni God eh. Doon time na down na siya. Noong time na sobra na siyang disappointed, frustrated and all that, binuhat siya ni God. So hindi tayo mag-iisa kahit kailan kasi nandiyan po siya. Kaya wag po tayong dapat matakot. And ito po yung isa. Let us not become weary in doing good at the proper time. We will reap a harvest if we do not give up. Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9. So paggawa po ng I Am Worldwide, we're doing good to people. And dire-diretso lang po natin. Gawin yung tama. Gawin yung makakabuti para sa lahat. I-share natin yung business kasi po i-share natin yung product natin kasi yung produkto natin nakakatulong sa napakarami pong tao na mabigyan ng pag-asa. And yung reward in the end, time and financial freedom, ibibigay po yan sa atin ni Lord. Basta, dire-diretso lang tayo sa paggawa ng mabuti. And paggawa ng mabuti, huwag tayong mag-give up dyan. Hindi yan igini-give up yung paggawa ng mabuti. Dinidire-diretso po yan na ginagawa. So, yun lang po mga mentors, and highest gratitude po to Jehovah God for all the blessings. Sobrang blessed po nating lahat na nandito tayo na natututo sa bawat isa. And thank you very much po everyone sa pag-attend po ng training. I hope po na meron ako na-impart sa inyo. Thank you so much po kay Mentor Marife again sa Team Lions and Lamb. Thank you so much po kay Mentor Ryan and Mentor Sheila. And God bless us all po. Again, my name is Normelin Villaroman Hauck. I am an agent of hope and I am worldwide. Thank you so much po. Back to you, Mentor Yuri. Ayan, thank you po, Ayan, Mentor stop sharing na Normelin. po ako. Thank you po, Mentor Normelin, no? Grabe, dami kong natutunan kasi as bago, yun na nga, Know You Deep is Why, isa din yan sa, sa akin yung training, ang yung umaga sa training kasi as bago, di pa din naman kalaki, di na din ganun kalaki yung income, di ba? Di pa rin matatawag na ano. Yeah, yun na nga, minsan nawawalan ng gana kasi nakikita yung iba, ang lalaki ng income ng mga nakakasama mo. Pero yun na nga yung nagpapamotivate sa atin yung deepest why natin kung bakit natin pinasok si I Am Worldwide. Ayan, tsaka isa din sa nagpaano sa akin yung yes mentor attitude po kasi nga po wala pong yung mga tinuturo sa atin ng mga mentors natin, yun yung mga bagay na magpapataas sa atin dito sa negosyo kasi wala po silang sinabi na nakakasama po sa atin. Ayan, tsaka ito din po yung nagpaano din po sa akin dun sa ladder of success po, no? Dun, tumatak din po talaga sa akin yun kasi yun na nga medyo nano din tayo doon kasi as bago talagang tumatak sa akin yung ladder of success mula sa sayo hanggang sa big dreams po. Ayan, thank you po Mentor Normilin. Sobrang dami po naming natutunan. So, by the way po mga mentor, sino pong pwede mag-picture po? Sino po pwede mag-picture? Hello po, mens. Sino pong pwede maka-picture po? Mentor, si Mentor Brenda po. Thank you po. Ako na lang. Sige po, Mentor Sige. Brenda. Sige po, sige po. O yan, naka-highlight na. Ay, pwede pong walang mag-type. Yan. Okay. Ilang pages tayo? Saglit lang po. 2 pages. Okay. Yeah. Okay. Get ready. Okay.
1, 2, 3. Okay. Highlight po muna pala natin si Mentor Normeline. Ay, sorry po. Okay po. Okay, get ready. 1, 2, 3. Next page po. Ayan. Okay. Pwede pong mag-on cam, mga mentors. Mentor Mercy, Mentor, ayan, thank you. Mentor Aniseta, Mentor Isel. Pwede pong on cam. Okay. Thank you. 1, 2, 3. Okay. Thank you po. Mentor Yuri, we're done. Ay, naka-off pala yung ano ko, naka-mute. Ayan, so sa inyo pong mga may question dyan, no? Pwede na po kayong makapag-unmute para magtanong po kay Mentor Normeline. May tanong ako, Mentor Lynn, if you don't mind. Yes po. Maraming salamat nga pala. I've learned a lot sa sa journey niyo po ngayon. Ang pinagdaanan ninyo po is hindi ganun kadali din. How did you paano niyo po nalampasan yung mga rejection at saka yung mga negativity itong pagpasok nyo dito sa IM Worldwide? At kasi may mga baguhan din dito para at least malaman din nila kung paano nila i-handle yung mga rejection and negativity when it comes sa pagpa-prospect. Kasi lahat naman tayo, we will encounter that. But the only thing is everybody have their own way and how to deal with it. On your part po, paano po ninyo nagawa? Thank you. Yan. Thank you po, Mentor Janet, no? Thank you so much po. So rejection, sabi ko nga po kanina, yung kwento ko na nung mga first few weeks na IBP ako, nag-walk out yung client. So naging eye-opener po sa akin yon na number one po talaga, and there's no other way to handle rejection kundi you have to learn the totality of the business. Kailangan po, pag may tinok kayo, lahat ng possible questions na itatanong niya, makakaya niyong sagutin. And paano po natin magagawa yun? We have to attend the training all the time, consistent, araw-araw. Attend lang po tayo ng attend ng training. Kung wala po kayong time mag-attend ng training, hingin nyo yung recording, alam nyo po, nung una ako na na-reject, ang ginawa ko po, inaral ko yung business. Alam nyo po, how many hours a day I spend para lang makinig sa mga talk sa IM Worldwide? 2, 4 hanggang 6 hours a day, every day. Okay? So, ang ginagawa ko, naka-Bluetooth, and then kahit ano po ginagawa ko, naglalaba, naglilinis, nagluluto, namamalengke, nagda-drive. Yan, nagda-drive, nasa duty man o naka-off. Wala po akong ginagawa, makinig lang ng mga video sa IM Worldwide. IM5, nandiyan na po lahat. Prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up. Nandiyan na po lahat. Yung YouTube Dreams, ano yung magbibigay sa iyo ng motivation and inspiration para gawin mo talaga yung business. So you're gonna succeed dito sa paggawa ng IM Worldwide. Tapos yung YIM. Ang YIM is gonna explain ano ba talaga ang networking and bakit kailangan nating maggawin yung business with IM Worldwide.
Ano ang multi-level marketing? Diyan ini-explain lahat yon. ABC to success, isa yan sa magbibigay sa atin ng ng boost to ng boost sa ating self-confidence. Kasi andyan na lahat yung i-explain sa iyo ano ba yung attitude sa paggawa ng business, yung belief mo, yung commitment mo. Yun. Kasi po, para lang po yung pagbili ng libro. Halimbawa po, bumili kayo ng libro. Okay. Binili nyo lang ba yung libro kasi interesado kayo? O binili nyo yung libro kasi committed kayo na basahin yung libro from the beginning to end? Kasi alam nyo, may makukuha kayo doon, may matututunan kayo. At saka, pag po merong nagre-reject, sabi nga po, hindi po lahat ng tao mapiplease natin. Kahit po, gaano kagaling tayo mag-explain, pag po yung kausap natin, hindi siya tamang tao, hindi po yan magpe-pay-in. Pero, kahit po kapraso pa lang yung in-explain natin, pag tamang tao siya, magpe-pay-in po siya agad. Alam nyo po, na-experience ko yan. Konti lang in-explain ko, ang sabi ko pa sa kanya, ano po, mag-gold na po ba kayo? Sabi ko gano'n. Ay, hindi, mag-jade ako. Sabi ko nga po kila mentor Ed, sabi ko sana lahat ng prospect ganon. Ang simple mo lang kinausap, pero dahil po kasi tamang tao siya, naintindihan niya agad kung ano yung gusto mong iparating sa kanya. Pero pag hindi po siya tamang tao, kahit ano pong gawin natin, hindi po natin yan mapapapayin kahit gano'n na tayo kagaling mag-explain, kahit gano'n tayo kagaling sa IBP. So, the best po natin gawin, sabi nga po nila, huwag tayong magbabad dun sa hindi willing. Dun tayo pumunta sa kung sino ba yung willing. Kung sino ba yung may gusto at open na gawin talaga yung negosyo. Di po ba nga yung SW4, yung magjo-join yung iba hindi magjo-join. So what? So next tayo. So dati po ganyan din ako, nadi-disappoint talaga ako, napo-frustrate ako. Lalo po pagka ang mga kinakausap nyo, yung mga warm market and hot market nyo, yung mga relatives and friends nyo, doon talaga sobrang frustrations kasi ine-expect nyo, ang laki ng expectations natin na mapapapayin natin sila dahil best friend ko nga po, hindi ko mapapayin eh. Yung mga ganun po, yung best friend ko bumibili ng barley sa Australia, hindi sa akin. Best friend ko po yun ha. Pero wala talaga pong ganun, hindi natin talaga mapiplease lahat ng tao. So next tayo, kasi ang dami pa po natin po pwedeng makausap. Ang dami pa po na naghihintay lang ng pagdating natin sa buhay nila para ma-share natin sa kanila yung produkto at saka yung business with IM Worldwide. So doon po tayo mag-focus. Napakarami pa nila. So wag tayong mag-dwell dun sa na-reject tayo kasi hindi din po yun makakabuti sa atin. So next tayo, always tayo sa next. So yan din ang tinuturo ko sa mga leaders ko. Sa mga leaders ko po, marami na dyan na, Ate Lynn, parang ayaw ko na, magkukwit na lang ako. Sabi nilang gano'n. So ang sabi ko sa kanila, pag nag-quit ka, so sinong apektado? Nag-join ka sa IM Worldwide, bumili ka ng Jade package, tapos magkukwit ka. So anong mangyayari sa'yo? Ikaw talo. Ako hindi ako matatalo kasi papatuloy ako eh. Ang IM Worldwide, hindi yan matatalo kasi maraming papasok dyan para mag-join sa business. So, sa awa po ng Diyos, sapphire na po siya ngayon. Yung pong gustong mag-quit na yon. So, naintindihan niya. Huwag ka mag-dwell dun sa mga nagre-reject sa'yo. Next tayo. Yun lang po. Thank you po, Mentor Janet. Sorry po, Mentor Lynn, makulit ako. Follow up lang po. Kasi nakita ko kanina, sabi mo yung nag-online selling kayo. So, kumbaga maano kayo sa when it comes sa business, wala kayong hindi ginagawa. Pagdating sa mga extra income, talagang go na go kayo. So, what really motivates you or to stay sa IM Worldwide? Ano po talaga yung nag-motivate sa inyo at dito kayo napasok sa IM Worldwide? Ayun. So, teka lang po. Hello po. Naririnig niyo na po ako? Yes po. Teka, i-lower ko lang po yung volume. Okay, so ganito po yun. Ano bang motivate sa akin to join IM Worldwide? Yun nga po yung in-explain ko kanina. I am a caregiver.
hindi po madali maging caregiver. I am a caregiver for 16, 17 years na. Okay? So, nagkakaedad na din po tayo. So, ang pagka-caregiver, de-drain ka niyan. Physically, emotionally, mentally, lahat. I-drain ka talaga niyan. So, sabi ko, 5 years from now, kaya ko pa ba na mag-caregiver? So, baka hindi na. Physically, especially, baka hindi na. So, ang gagawin ko sa buhay ko? Hindi pa ako pwede mag-retire noon. I have kids. Not unless bubuhayin ako ng mga anak ko. Not unless susuportahan ako. Pero, syempre, hindi tayo aaso doon, di po ba? So, anong gagawin ko? So, from traditional, ako po, aware ako, from traditional na business, traditional na trabaho, kailangan mong pumunta sa non-traditional. Kasi sa non-traditional, mas malaki yung possibility na makuha mo yung gusto mong makuha. Like, financial freedom. Okay? Yung hindi ka problema. So, nagtayo nga po ako ng business. Nagtayo ako ng traditional business. So, sa traditional business, one-man army rin po ako. Nakita nyo, yung pagpapanik ko ng box ng barley, ganun din pagpapanik ko ng box ng galing ng Thailand, galing ng ibang bansa. Okay? I-open mo, magla-live ka, tatayo ka ng 5 hours sa live selling just to flex yung mga clothes. Okay? Magkano lang po ang kinikita ko doon? Maswerte na kumita ako ng $500 in one live selling. Kasi sobrang mura ko magtinda. So feel ko nga naglalaro lang ako doon. Kaya sobrang thankful po ako kay Mentor Ed na hindi niya po ako sinukuan at pinagtiyagaan niya po ako na mag-amazing morning. Na ma-realize ko na, teka muna, sige na nga mag-join ako dito. And nang pagpasok ko po dito ko nakita yung possibility na makuha ko yung time and financial freedom. Kasi po, right now, hindi pa nga po ako nakaka 1 year, pero nakaka-receive na ako ng passive income. Hindi ako nagtatrabaho, pero I'm getting income. Pumapasok sa e-wallet ko. Pumapasok doon sa weekly reports ko na nagkakaroon ako ng income. Kasi nga po, ang goal is malinaw sa akin na kung gusto ko na makamit yung time and financial freedom ko, I have to build the organization. I have to be a builder. Hindi lang po sa selling. Okay? Kasi po sa selling, ganito yan. Okay sa selling kasi malaking kita. Pero pag nag-sell tayo ngayon, eventually yung binibentahan natin, gugustuhin na rin nilang mag-member to get the discounted price. Okay? And pag nagse-sell tayo ngayon, nag-focus tayo ngayon sa selling, 5 years from now, nagbebenta pa rin tayo ng barley. Naghahanap pa rin tayo ng bibili sa atin. Pero pag nag-build po tayo, 5 years from now, 5 years or so from now, Passive income. passive income po, nagta-travel na lang po tayo, katulad po nila, hindi po ba? And then sa building, doon yung po possible makuha yung mga benefits na ino-offer ng IM Worldwide. Libreng travel, libreng luxury items, libreng kotse, dyan po. Kaya ako po, ang talagang goal ko, maging builder. Doon po ako sa USB. I want to be included doon sa 1% na sinasabi ni Press, yung builder. Kasi po, pag builder, ang end result, time and financial freedom. Wala po tayong ibang pupuntahan kung hindi yun. Correct. Kasi yun yung nangyari sa kanila, definitely yun din yung mangyayari sa atin. So yun lang po. I hope nasagot ko po yun, Mentor Janet. Thank you so much. Thank you so much po, Mentor Lynn. Thank you po. And, sino pa po ba magtatanong? Patanong ako. Sige po. Mentor Chato. Hello po. Hello po, Mentor Lynn. Bago ko po simulan yung aking question, gusto ko lang magpasalamat sa napakadaming training na na-share nyo sa grupo ng The Lion and the Lamb. And isa na rin po ako doon sa natuto sa mga learnings na i-share nyo sa amin. Thank you po talaga. Thank you so much. Anyway, ang question ko po kasi, alam ko may mga leaders na po kayo na nasa team nyo. Alam ko pa sa networking, the hardest part is to keep your leaders.
to keep your leaders, to keep your mentors, to keep your members na you think sa una, akala mo andito sila sa'yo. You know what I mean? Like, akala mo andito na sila siya, nakapartner mo hanggang sa matapos, hanggang makuha nyo lahat ang goal na hinahangad nyo sa business. Now, my question is, how do you keep your leaders intact para ma-attain nyo ang mga goals nyo from the bottom to the top? Thank you very much, Mentor Lynn. Thank you din po, Mentor Chato. And like what I said, thank you po sa Lions and Lamb sa opportunity po na mag-talk po sa inyo. So para po sagutin yung question nyo, buti na lang po hindi history yung tinanong nyo, hindi ko po kaya sagutin yun. Okay, ganito lang po yun. Sabi nga po, kailangan nyo to act like a leader. Okay? Paano yun? So gawin po natin yung 1 to 8. Kayo po yung magsimula. Okay? And then, fa-follow sila. And then, importante po yung connect. Okay? Kailangan po palagi kayong nagko-connect sa leader nyo. Anong nangyayari sa inyo? O ano nang goal mo? Ano nang next income mo? O may prospect ka ba? May prospect ka ba? Sinong prospect mo? Kailangan mo ba ng tulong? Mag-IBP? Sabihan mo lang ako. Ganyan. So, ganyan po sinasabi ko sa kanila. O kailangan nyo ba ng magpapaprocess, hindi ba kayo available? Available ako, ganitong araw, ganitong oras, ganyan. Kahit na po naka-duty ako, nasabihan ko sila, pag naka-duty ako, ganitong oras, available ako, baka may talk kayo, tulungan ko kayo, ganito, ganyan. So, connect lang po talaga. Kasi pag po nawala yung connection, mawawala din po sila. So, kailangan lang po, kung malinaw po sa atin kung ano yung gino-goal natin dito, paggawa ng IM business, kailangan po na pa-mindset na din po natin sa kanila and malinaw din po sa kanila kung bakit din po sila nandito. Para tayo po kailangan maging magandang example po sa kanila. Kasi po kung ano yung ginagawa natin, yun po yung susundan ng leader natin. Attend ako ng training. So dati po pag uma-attend ako ng training, ako lang mag-isa. Pero ngayon pag uma-attend ako ng training, binibilang ko na kung ilan yung leaders ko na nandoon. Tapos po, pag po nag-send ang mga higher mentors ng link, kahit po isinend yon sa group ko, sa group ng team, sinesend ko pa rin po yon isa-isa po sa kanila, directly. Yes. Kasi po, importante po talaga, mag-connect po tayo sa kanila directly para po meron po tayong personal attachment po sa mga leaders po natin. And then, hindi lang po doon sa paggawa ng business, yung kahit po sa personal, and importante po, kinukumusta din po natin sila, kung ano nang nangyari sa kanila, about the business or otherwise, even sa personal. Kailangan po talaga. Wala po, connect lang po talaga. Connect. 100% connect po tayo sa kanila. Kasi po, pag nagko-connect tayo sa kanila, ramdam po nila na parte sila ng grupo natin. So, hindi sila mawawala. And maging lang po tayo, good example as leader. Maipakita po natin sa kanila na worth ka na maging leader nila. Ganon po. So, yun lang po, Mentor Chato. Thank you so much po. Yeah, thank you po, Mentor Lee, sa reply sa question ko. So, yun po, kailangan talaga, connect talaga tayo sa kanila, communication. And communication. Thank you po, Mentor Lynn. And congratulations po sa achievement. Thank you so much po. May question pong isa pa, Mentor Yuri. So, ayun. Yung aking pong angel mentor, si Mentor Edward Lasdaca, nag-raise po siya ng hand. Sige po, mag-unmute lang po, magtanong na po kayo, Mentor Edward po. Naninervous po ako pag yan ang nagtatanong yung aking angel mentor. Hello, Amazing morning po, no? Grabe talaga, no? Hindi na sana ako magtatanong kasi sabi ko nga, it's Mentor Normelin na, tag dito, pride ng, ng I Am Worldwide, si Mentor Normelin. So, kaya lang kailangan ko din ito kasi para din po dito sa grupo na kung saan nag-speak po si Mentor Normelin, ano. So, nandito ako para sumuporta sa kanya. So, isang way po kasi na ginagawa natin is suportahan talaga natin yung mga leaders natin. So, since si Mentor Normelin is my leader, so yung aming meeting na supposedly 10 o'clock, inadjust ko para maka-attend din yung ibang leaders ko dito sa
sa training na to. So bali ang pinaka-question ko po, Mentor Normelin, gusto ko pong i-share niyo sa kanila yung ginagawa natin araw-araw na doon nag-uumpisa lahat yung nagkakaroon tayo ngayon ng nakabibuild tayo ng relationship. Gusto ko pong ano niyo sa kanila na talagang everyday we are talking. Yun, salamat po. Ayan, thank you po, Mentor Edward. Ayun, so isa din po ito na po pwede talaga na makatulong sa mga leaders natin na hindi yung maramdaman nila na parte sila ng grupo, parte sila ng business. Ang ginagawa po namin everyday, nag-IBP practice po kami. So, bawat isa po sa amin, yung mga nahihiya na mag-join sa malalaking trainings, so dito po namin sila ginagather. Maliit na training group lang. So, kung meron kayo ng mga grupo, i-start nyo na rin po na mag-organize ng IBP training. Yung mga leaders nyo na nahihiya na mag-talk o hindi pa marunong mag-IBP para po matutunan din nila kung paano ba talaga mag-IBP. Alam nyo po, napaka-importante na bawat isa po sa atin matutunan talaga yung IBP kasi po ang mga mentors natin, hindi yan po available all the time. So, Yes. kailangan tayo mismo matutunan natin paano ba ginagawa yung pag-IBP. Para kahit nawala yung mentor natin, magagawa natin doon sa prospect natin. Kasi hindi po natin pwedeng paghintayin yung prospect natin sa pag-IBP. And then dito po, ang nangyayari, nagkakaroon po kami ng personal bond sa isa't isa. So, isa rin po yun sa way para po magkaroon ng magandang relationship po kayo sa mga leaders nyo, yung practice IBP. Kasi minsan may mga problems po pala yung inyong leaders, personal, dito po na pag-uusapan po namin yun. Kaya sobrang mas nagiging close po kami sa bawat isa. So, isa rin po yun sa po pwede niyong gawin dun sa mga team nyo na mag-organize ng IBP training para po magkaroon din po kayo ng mas malawak at mas close relationship po sa mga leaders po na meron kayo. So, yun po yung ginagawa namin. And ang nangyayari po, ngayon, alam niyo po ba, nagulat nga rin ako, yung ibang leaders ko na dati, nangihingi pa ng tulong sa akin, pero dahil napapractice sila, ng paulit-ulit, nakikinig sila dun sa IBP, nararanasan nila na sila mismo yung nagtotalk, minsan hindi na nila ako mini-message. Malalaman ko na lang may pay-in na sila, malalaman ko na lang nag-IBP na sila sa mga prospect nila. Ganon po yung nangyayari. Mas madali po silang matututo. And aside po doon, nagkakaroon pa kayo ng mas malalim na personal relationship. So, yun lang po. And thank you so much po, Mentor Edward po, sa pag-suggest po na i-share ko din po yun sa kanila. Para po mas mapabilis din po yung paglaki po ng organization dahil bawat isa matututo po kung paano nila gagawin yung IBP. So, yun lang po. Thank you so much po. So, bago po natin pakawalan si Mentor Lynn, no? Mentor Normelin, or tita na lang po para mas ano. Yes. So, Tita Normelin po, meron po tayong small token of appreciation po. Ayan, wait lang po ha. Thank you. Mentor, Kita na po yung screen? Kita na po screen, tita? Yes. Yes. So, Mentor Normelin Hawk, for inspiring and motivating all the certificate of recognition is presented to Mentor Normelin Hawk for inspiring and motivating all of the members of the Lion and the Lamb worldwide. We appreciate you, our super mentor, your shared experience and your wisdom. God bless you more. Ayan. So, thank you po, Mentor Normelin. Thank you din po. Thank you din po, Mentor Yuri. Thank you po talaga, Mentor Marife. Thank you po sa lahat ng taga Lions and Lamb Worldwide. And thank you po kay Mentor Ryan and Mentor Sheila.
Thank you so much po sa inyong lahat. Thank you. Ayan, so mga mentors, no, pwede na po tayong mag-unmute para pasalamatan si Tita Normelin. Ayan, so And thank you po, Mentor Normalin, sa maganda pong training po. Thank you. Mentor Thank Lynn. you, Mentor Lynn. More. Thank you so much, Ate Lynn. Thank you so Thank you much so din much po sa po. inyong Shukran lahat. po, God Ate bless you all po. Normalin. Good Bye luck po po. sa ating lahat. Yes po, thank you po. Dami Thank po you po. natutunan. Thank you po.